Ito ang programang salamin ng inyong kwento. Nagdadala ng malalaking balita mula sa maliliit na buhay. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. At ito ang Rated K. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Bukod sa kanin, hindi din tayo nabubuhay kung walang tinapay. O hindi ba ganun ang Pilipino at hindi nyo marahil alam, moderno na rin pala ang proseso ng pagluluto ng tinapay. Sa bibisitahin nating planta, hindi gumagamit ng mga kamay sa paggawa ng Oh My Tinapay. Tinapay, masarap na pang-almusal, merienda, at pambaon saan man magpunta. Nagmula sa trigo o wheat, ang pangunahing sangkap ng tinapay, ang harina. Mano-mano o gumagamit ng kamay ang nakaugalian nating pagmasa ng harina. Pero ang paggawaang ito ng tinapay sa Laguna, aba, high-tech! Sa buong Pilipinas, tanging ang Gardenia lamang ang may ganitong klaseng teknolohiya na mula sa pagmamasa ng ingredients hanggang sa pagbalot bago ibenta ang tinapay, ay tanging ang makina lamang ang tumatangan sa mahigit 600,000 tinapay na lumalabas mula sa kanilang pabrika araw-araw. 1998 noong itinayo ang plantang ito. Dito sa Pilipinas, ito lamang ang natatanging paggawaan ng tinapay na may ganitong kamodernong mga pasilidad. Yung mga equipment natin, always high reliability. Yung process, very consistent yon. Certain temperature, certain time, lahat yon sinusunod talaga. Mula sa paghahanda ng mga sangkap, katulad ng harina, gatas, asukal at tubig, ipinoprograma gamit ang computer at ipinapasok sa malalaking imbakan bago isalin sa kanilang dough mixer. 7 hanggang 9 na minuto pinaghahalo-halo dito sa sponge mixer ang asin, ang harina at iba pang mga sikretong sangkap bago dumaan sa tinatawag nilang fermentation. Sa fermentation, lumalabas ng higit ang bango, lasa at lambot o gaspang ng ginagawang tinapay. Pagkatapos, muling mamasahin hanggang mabuo ang dough. Sa mixing pa lang, nagkamali na tayo. Ang susunod na mga proseso nun, tiyak may magiging problema na tayo. So iniingatan natin, tinitiyak natin na tama na agad hanggang mixing pa lang. Daraan sa makeup line ang dough. Sa prosesong ito, hinahati ang dough ayon sa itinakdang laki at timbang ng tinapay. Saka binibilog at pinakikinis bago makarating sa intermediate proofing o paunang pagpapaalsa. Ang sunod na proseso, ang molding o paghuhulma. Sa paghuhulma, inaalis ang gas o hangin ng dough, saka pinipipi at binibilog bago ilagay sa baking pan na winisika naman ng mantika gamit pa rin ang makina. Susunod ang final proofing o pinal na pagpapaalsa sa dough at umaabot ito ng halos 2 oras. Ayan, umalsa na ang tinapay na mukhang malinamnam at napakabango. Pagkatapos itong mapaalsa, ang punta naman po ng mga tinapay na ito ay doon na sa loob ng oven. Niluluto ng 25 minuto ang mga tinapay. Bukod sa mabilis na pagproseso ng tinapay, nasisiguro natin na konti lang yung paghawak ng kamay sa ating mga produkto na maaaring maging sanhi ng kontaminasyon. So yung freshness na yon, yun yung gusto nating ibigay dito sa ating mga consumer. Pagkatapos, aalisin ang tinapay sa baking pan gamit ang mga panghigop katulad nito. At mula sa pagkaluto ng lahat ng mababangong tinapay na ito, hindi ito nakahawakan ng kamay. Dadaan dito sa spiral cooling tower ang tawag. Ang lahat ng mga tinapay, dito sila pinalalamig ng 1 oras bago hiwain at balutin. Umaabot ng 6,000 tinapay ang pinaiikot-ikot dito.
pagkahiwa, high-tech din ang pagbalot sa mga ito. Makina ang naglalagay at nagsiselyo ng tinapay sa plastic. Bago lumabas ng planta, dumaraan sa metal detector ang mga produkto para masigurong walang nahalong bakal habang ang mga ito ay niluluto. Ang tinapay, hindi nagpapahuli sa pagbabago ng panahon. Nagbabago din ito ng proseso, itsura at lasa. Ngunit ang hindi nag-iiba, ang pagkahilig talaga nating mga Pilipino sa pagkain ng malambot, mabango at masarap na tinapay. Halika makinig sa mga kwentong nakakabilib, mga aral sa buhay na di